ang undas, nananatili pa ring mababa ang presyo ng mga kandila ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Medina. Nanatili pa ring mababa at walang pagtataas sa presyo ng kandila sa Binondo ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa departamento, sila ay mahigpit na nakaantabay sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang anumang pang-aabuso sa presyo, lalo na ngayong malapit na ang undas. Sa pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque kamakailan, sapat raw ang supply ng mga kandila sa mga pamilihan. Kasabay nito ay naglabas na rin sila ng Suggested Retail Price o SRP para sa mga kandila, kabilang na rin ang mga bulaklak at bottled water, at ito ay makikita sa kanilang websites. Tulad na lamang dito sa Binondo na bagsakan ng mga kandila. Makikitang ang mga presyo ng kandila ay nakadepende kung ano ang size, kung bultuhan o tingi. Ang mga jumbo sizes na kandila ay halos nasa 120 pesos hanggang 150 pesos lamang, habang ang normal na kandila naman ay nasa 40 pesos hanggang 70 pesos naman. At para naman sa mga kandilang pangsimbahan na may disenyo, nagkakahalaga ito ng 200 pesos hanggang 800 pesos lamang. Samantala, paalala naman ng DTI sa publiko, maging alerto at mapanuri kung may makitang lumalabag o sobrang singil sa presyo ng mga kandila at agad na i-report ito sa departamento. Rhea Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na under control na ang naganap na bakbakan nitong Martes ng umaga sa pagitan ng militar at armadong grupo sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan. 4 na sibilyan ang sugatan sa insidente at umabot na sa higit 7,000 ang lumikas na mga residente. Paglilinaw ng AFP, kontrolado na ng otoridad ang naganap na sagupaan kasunod ng mga inisyal na ulat na under siege umano ng mga armadong grupo ang nasabing bayan. Dagdag pa rito, nag-ugat umano ang engkwentro mula sa Rido o clan feud. Samantala, kinumpirma naman ni Basilan Governor Muhib Hataman na naresolba at nagkasundo na sa ceasefire ang magkalabang panig at nilinaw ng gobernador na hindi rido ang ugat ng gulo, kundi personal na alitan. Matapos naman ng 6 na taon, balik Pilipinas na ang Korean actor na si Lee Dong-wook para sa kanyang fan meeting bilang early Christmas gift sa kanyang Filipino fans. Nakatakdang ganapin ang My Sweet Home fan meeting ng 43-year-old actor sa The Theater at Soler sa Parañaque ngayong December 20. Ilan sa kilalang K-drama series ni Dong-wook ay ang My Girl, Tale of the Nine-Tailed, ang kamakailang The Divorce Insurance at ang iconic na pagganap nito bilang Grim Reaper sa Goblin. Sa kasalukuyan, wala pang inanunsyo ukol sa ticketing at iba pang detalye ng fan meet. U.S. President Donald Trump arrived in Busan, South Korea on Wednesday for the Asia-Pacific Cooperation meetings, just hours after North Korea's missile administration announced it had conducted a test launch for sea-to-surface strategic cruise missile in the West Sea of Korea. According to reports, Pyongyang carried out the launch shortly before Trump departed Japan for the summit, claiming the test was successful. North Korea said the cruise missiles were fired vertically and flew for over 7,800 seconds along a present route over the West Sea before striking their designated target. Israel strikes in Gaza after accusations of violating U.S. ceasefire deal. In response, Prime Minister Benjamin Netanyahu said he ordered the military to launch immediate and powerful strikes. The attack killed at least 20 people, including children, women, and the man. Meanwhile, Israeli Defense Minister Israel Katz
accused back Hamas of attacking Israeli soldiers. United States President Donald Trump arrived in South Korea to discuss peace, investment, and trade deal with South Korean President Lee Jae-myung and Chinese President Xi Jinping. The two-day visit of Trump for the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Forum will be the discussion of regional and economic cooperation among other country leaders. Meanwhile, President Lee awarded Trump with South Korea's highest state honor and presented a replica of the prestigious ancient crown of the country. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Nazareno 2026 official logo, inilabas na. DOH, nag-abiso laban sa mga sakit na maaaring makuha sa pagsisimula ng amihan. DOTR, sinigurado ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong UNTAS 2025. Pagpapatatag ng budget process at transparency promotion, pinalakay sa Senado. AFP, inihayag na under control na ang naganap na bakbakan sa Tipo-Tipo, Basilan. Korean actor Lee Dong-wook, balik bansa para sa kanyang My Sweet Home panit sa December 20. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Newsfoods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.